这种蒙太奇之后，你可以开我红上的，整体的规划在来Hi guys! So, dito po tayo ngayon sa Sayingpon. Napaka taas din ng escalator na to. From MTR, you have to walk 4 minutes po. Exit A2 po. Sundan nyo lang yung aking video para makita ninyo kung saan tayo lalabas dito sa Diviox Road West. Guys, A2. Exit A2 po tayo. At syempre paglabas natin, makikita po natin yung The Hong Kong Jockey Club. So, yan guys. Kung meron po sa ating mga dry goods o yung mga iba't ibang klase ng mga tuyo. So, dito po sa Sayingpon is napakarami din iba't ibang klase ng mga dry goods na angkat po sa karagatan, of course. Ayan, may mga dilis. Meron pong ganitong malalaking isda. And mga shark fin. So, mga dilis. Tsaka mushroom. Sea cucumber. Part of scallop. Tawid po tayo dito kasi meron po tayong bibilhin na tea. At hanapin po natin yung 173 para doon tayo bibili ng tsaa. Ang seafood po dito sa Western Market o sa Sayingpon, Diviox Street. At siyempre sama-sama na po dito yung mga binabargain nila ng mga paninda like itong tea na very popular po sa mga Chinese. So kung maramihan din naman ang gustong bilhin, so dito tayo pupunta at dito kami bumibili. So yung nakikita po natin from the start of our videos sa hindi maraming shop po na nakikita natin na humihilera dyan at nagtitinda po sila ng mga dried seafood like yung scallops, abalone, mushroom, bird's nest, to name a few. At syempre yung location po ng dried seafood dito sa Hong Kong Island ay you can board the Western Market tram towards Kennedy Town and the journey takes like 15 minutes depending on traffic. So, pagkatapos nyo makarating sa Xiongwan, you can have to get down and then lakad lang po at marami na kayong makikita dito na mga nagbebenta talaga ng mga seafoods. So, stops before Western Market, be prepared with the high price offered. At naniniwala ako na there are equally good range of dried seafood na in the other parts of the island such as market. So, hindi basta-basta yung mga seafoods din na binebenta rito dahil too expensive talaga. At syempre, inangkat din sa iba't ibang bahagi ng China or Taiwan kasi yung mga sharks dito na dry sharks talagang very expensive lalo na kapag ino-offer ito sa mga malalaking restaurant
Yung scallop, normally, nakikita lang natin yan sa Pilipinas. At mga dry uh, shrimps, scallops, yung mga abalones. So, depending po yan sa mga gustong bumili dito. But in my own case, a few dry seafoods lang talaga po yung nalalaman ko at mga niluluto namin dito na binabahagi sa, lalo na kapag especially yung Chinese New Year or may mga occasions. Pero but mostly doon sa malalaking restaurant or some other part of China ay pumupunta sila dito para umangkat din ng ganitong mga uri ng dry goods dito sa Western Market. Aside po sa other part of Hong Kong, syempre may mga areas din talaga na mga nagsisell ng mga dry goods like Sayingpun. So every corner of Hong Kong may mga dry seafoods po talagang binebenta. But equally, at makikita talaga natin yung sections ng wholesale is dito po talaga sa may central, sa may Sayingpun. So, from Central to stations, at pwede ngang gumamit ng tram coming here at pagdating sa Western Market. So, pwede nang bumaba doon at lakarin na lang hanggang sa area na aabutin ka ng mga dry seafoods talaga. So, yung dried seafoods dito po ay local name of sections of the Viox Road West. Dito nga po yan sa Sayingpun o Xiongwan area of the city. At dito makikita natin ang mga wholesale and retail shop lining both sides of the street. Siyempre nandiyan yung dealing in all manner of dried seafoods na related sunrise that are typically found in Chinese seafood markets. And of course, the shop are well lit and there is a noticeable aroma as you walk from one shop to the next. Kasi nga yung smelling nila pagka sinabing seafoods, dry foods, tuyo, or whatever, naaamoy natin talaga yan. No matter what. So, kapag lumabas ka ng exit A2 sa Sayingpun, paglabas mo pa lang, sasalubungin ka na ng amoy ng daing, ng mga tuyo, ng mga dilis. Ilan lang yan sa mga nakilala kong mga dry goods dito like shrimps, scallops, sharks, abalone, mushroom, at marami pa pong iba. So, very busy this market. So, along, at syempre, meron din dito na sa Sayingpun is easily na katulad ng sabi ko sa inyo na mayroon din tayo na makikita ng mga Chinese herbal medicines na tonics that can be seen here in box south of the secting and to Xing Street, Medicine Street. So, ibig sabihin, hindi lang po dito, dun sa kabila po, karamihan naman sa kanila is mga Chinese medicine. So, pag nandito ka, kailangan na hindi ka nagmamadali. Kasi you can spend 30 or to 45 minutes walking this particular street market and taking the sights, yun nga, smells, as many photos as you like. Kasi marami din mga photographer na pumupunta dito na kumukuha lang ng mga videos or pictures. At sa aking na-encounter din naman some part of the shops
ina-allowed naman nila na kumuha ka ng videos. Yung iba naman po, ayaw nila. So, depende lang po yan sa mga owners ng shop kung talagang pagbibigyan ka ng pagkakataon, lalo na sa ginagawa natin ngayon. So, kung ganyan naman at very nabibigyan ka ng chance, 'di ba? So, why not? So, another interesting way to see the dried seafoods markets is by way of the local dingding which passes along the street very slowly because of the traffic. What is dingding? Dingding po kasi ang tawag nila sa tram. Siyempre nga, every stop nila, lagi nang sasabing dingding, naririnig po natin yung sounds. So, maganda rin talagang kumuha ng tram. Yun nga, slowly lang talaga yun. So, at kung talagang nasa dingding ka na or tram, I think na i-suggest ko na mas better na sa ano po kayo, sa upper deck kayo umupo para kitang-kita nyo talaga yung both sides na while enjoying na habang nanonood kayo at nakikita ninyo yung mga paligid dito sa Sayingpon or from Western Market. So, very interesting po itong street markets dito. At marami talaga kayong makukuha at magaganda. So, yung pwede po ninyong i-check out yan sa area na including ng mention na sa Sheen Street, do sa kabila po yung Medicine Street, Bonghams Strand, medyo sa side din po yan ng kabila kasi Gensing Street din siya, and Winglook, Bird's Nest, siyempre itong all the way, napaka-worth po nito at napaka-ganda ng mga nakikita talaga. So, I was really enjoyed na habang ginagawa ko to at ini-introduce ko sa inyo. So, wala naman naging sagabal sa aking pagkuha ng video. Yun lang guys, at see you in my next part episodes para matuloy natin yung ating pagsilip dito sa Sayingpon Seafoods Market.